So, kamustahin natin ang Star City ngayong 2025 at tingnan natin kung masusulit natin yung 700 pesos na entrance fee kung ang kasama natin ay mga toddlers. So, welcome back for another Jumanji Family Adventures at dito nga kami napadpad ngayon sa Star City. So, eto nga pala yung updated rates ngayong 2025 at sa Klook Up na nga pala kami bumili ng ticket para maka-discount kami ng 10%. Kaya kung gusto nyo makatipid at hindi pumila ng mahaba, mas recommended talaga na bumili na kayo ng ticket sa Klook. Dito, papakita mo lang yung QR na na-generate sa Klook and then bibigyan na kayo ng ticket. Malawak yung kids playland nila pero dahil open area ito, expect na medyo mainit lalo na sa tanghali. At ang first ride na sinakyan nga nila itong Frosty Train at hindi nga obvious na talagang na-excite sila dito sa train na to dahil hindi na talaga nila nilingon yung mga magulang nila. Oo nga pala, dapat yung mga toddler ninyo is at least 34 inches yung height para ma-enjoy nila yung mga kiddie rides kagaya nito. Etong next na sinakyan namin is mini rocking tug. Family ride to kaya allowed kaming sumakay ng mga adult kasama yung mga bagets. Pero sa mga kiddie rides kagaya kanina, hindi talaga allowed sumakay yung mga adult kaya recommended na at least 2 kids or more yung dala-dala ninyo para may kasama silang sumakay sa mga kiddie rides. Kaya buti na lang talaga available yung best friend ko. Sakto, medyo magkaedad din yung mga anak namin. Kaya parang mag-best friend din itong 2 bagets na to. O, diba? Ganun yung BFF goals na ipapasa sa anak. Pero wag lang mag-aagawan ng jowa paglaki, ha? At alam mo, na-proud talaga ako sa kanilang dalawa dito sa kiddie wheel. Ine-expect ko nga na umiyak at matakot yung anak ko, pero hindi. Feeling independent talaga silang dalawa dito. Puro nakaka-boost din talaga ng lakas ng loob kapag may kasama ka. At ang first attraction na pinuntahan namin ay itong Time Warp. Tingin ko isa to sa mga newest attraction sa Star City dahil 3 beses na ako nakapunta dito pero bago to sa paningin ko. Kaya kung gusto ninyong masulit yung entrance ninyo, wag niyong palagpasan itong Time Warp na to dahil medyo mahaba-haba rin yung lalakaran nyo dito. Hindi ka lang ma-entertain dahil ma-educate ka rin habang naglalakad ka dito dahil tignan nyo naman nakarating na kami sa Cebu. At mas ma-appreciate nga ito ng mga school kids na nakakaunawa na ng history. At itong gabi ng lagim ay medyo upgraded na at hindi na ito yung gabi ng lagim before pandemic. Kaso bawal ang phone kaya hindi ko kayo mawa-walk through sa loob. Hindi rin pala nakapasok yung mga toddlers namin dahil 48 inches above lang ang pwedeng pumasok. At isa rin sa mga sulit attractions nila dito ay itong Dinosaur Alive. Lalo na kung mahilig yung mga anak ninyo sa dinosaur, talagang matutuwa sila dito dahil yung mga dinosaur dito is talagang higante at medyo gumagalaw-galaw sila. At in fairness din, nagustuhan ko yung ambience dito. Saktong-sakto yung kulay ng ceiling, yung ilaw, yung mga sound para sa team ng dinosaur. Mukha nga siyang malaki pagpasok mo dahil ang taas ng ceiling, pero maliit lang pala siya kaya medyo nabitin din kami. Pero sa anak ko, parang ito na yung pinakamahabang minuto ng buhay niya dahil nga ayaw naman niya sa dinosaur. Kaya ayun, nagmamadali din kaming lumabas dahil nga takot si Axel sa dinosaur. At paglabas nga namin sa Dinosaur Alive, katabi niya lang itong digital surround theater. So sa loob nito, meron kayong panonoorin na almost 8 minutes video using 360-degree video and audio equipment. Boring nga lang para sa toddler dahil hindi pa naman sila makarelate sa Galaxy. Kaya ayan, sumakay na lang kami sa iba pang mga indoor family rides gaya nga nitong vintage train ba to, tsaka itong Grand Carousel. Ang in-avail pala namin ay Star Pass with Snow World pero hindi ko na kayo mawalk through sa loob dahil bawal ang phone. Bawal nga pala ang Crocs na footwear sa Snow World kaya kung ayaw ninyong maparenta ng 150 pesos sa sapatos, mag-sneakers na lang kayo. At para makatipid kayo, magdala na kayo ng sarili nyong gloves sa loob, especially sa mga kids, sa toddlers, para mahawakan nila yung snow. Dito kasi 150 pesos yung kada isang gloves pero may kasama na yun yung parang pantakip sa tenga, hindi ko alam kung anong tawag. Based kasi sa experience namin, yung gloves lang talaga yung mahalaga kasi yung pantakip naman sa tenga, hindi naman siya masyadong necessary dahil may hood naman yung mga jacket na binibigay. So after namin sumakay sa giant Ferris wheel, sumakay ulit kami sa carousel pero this time sa outside carousel naman. Sabi nila, hapon o gabi na pumunta ng Star City para nga naman hindi mainit. Pero kung may kasama kayong toddlers and kids, recommended ko na pumunta kayo dito pagkabukas pa lang ng Star City. Kasi tignan nyo naman, tanghali na kami pumunta ng Star City pero inabot pa rin kami ng gabi sa dami ng rides and attraction na pwede nilang gawin dito. Pero oo nga pala ang tanong, sulit bang pumunta ng Star City pag may kasama kang toddler and kids? For me, it's super sulit. Basta may kasamang kapwa bata yung anak ninyo para masulit nila lahat ng mga kiddie rides na hindi pwedeng sumakay yung mga adult. Overall, talagang nag-enjoy kami pero meron lang ako isang bagay na ikinalungkot dahil wala na pala yung Pirates Adventure. Sana lang talaga ibalik nila yon dahil isa yon sa mga attraction na binabalik-balikan ng pamilya sa Star City. Lalo na yung maraming kainan sa labas ng Pirates Adventure. Naku, nakakamiss.